Hi Calvin. Anong masasabi mo na tapos na yung summer? Ayun, grateful. Hindi ko lang siya ma-express ngayon kasi hindi ko alam kung paano ako magiging masaya sa kinalalagyan ko ngayon. Medyo in pain pa rin, shock and processing sa lahat ng pangyayari. Pero nagdarasal na nagpapasalamat sa mga taong naniwala, sumuporta, si Jemmy, sa Sparkle, sa manager ko, sa Teron Escalante Management. Malaki rin ang pasasalamat ko sa kanila dahil sa patuloy nilang paniniwala sa akin, sa pagpupush, pag-guide sa akin, sa karera ko. And malaking parte ng karir ko talaga yung sangre, kaya it's a blessing for me. Blessing in disguise for me na naging part ako ng sangre dahil binago rin naman ito yung buhay ko, pananaw ko, and yung pagkilala sa akin ng mga tao. So, maraming salamat sa Encantadia Chronicles, Sangre, sa GMA, sa bumubuo ng aming programa, mula sa aming mga boss, Gozan family, sa aming Vice President si Miss Joy Marcelo, and sa mismo GMA Network, Sparkle, sobrang salamat sa inyo. Nasaan ka naman nung nanood ng finale ng Sangre? At sino kasama mo? At anong feeling mo nun? Hindi ako nakapanood ng finale sa totoo lang. Kasi nga, nung mga nangyayari yun yung kasalukuyan na nagdadalang ating kami, pamilya, sa pagkawala ng father ko. Pero, hindi pa rin ako nanonood up until now. Hindi ko pa rin, kasi nga, hindi ko alam mag-express sa ngayon. Pero, medyo siguro pag may time ako, one of these days gusto ko siyang panoorin. Hindi ko pa napanood yung ending namin, kaya hindi pa ako makapag-express. In the past few years, naiyak ka ba at naging emotional na after 2 years of training, 2 years of shoot? Yes, oo halos 5 naman. years ng buhay mo isang na lang yung ginagawa. Totoo yun. Kasi, parang hindi ko in-expect na ganun katagal yung magiging journey namin sa paggawa ng sa kasi it's a long process, it's a long journey, and thankful ako na na-experience ko lahat nung na-experience ko sa loob ng paggawa ng Encantadia. Tapos napakarami kong natutunan, napakarami kong natuklasan, napakarami kong bagay na na-experience na hindi ko pa na-experience sa totoong buhay na dito ko lang nagawa sa Sangre. Nakakalungkot na nakakaligaya din na mixed emotions, kumbaga hindi natin masabi kung ano talaga yung nararamdaman natin kapag may natapos tayong ginagawa Pero sobrang blessed and thankful ko rin dahil walang nangyaring masama sa aming lahat. Walang napahamak, walang nalagay sa alanganin. Kumbaga natapos namin ng maayos yung show. Lahat. Kasi, so, for me, it's an emotional ending. But hopeful na magkaroon ng panibagong ganitong klase ng turn. Ano naman yung sabi mo personally sa ending ng Sangre? At anong tuwan mo as Adams? At mga criticism mo as pangit ng Adams? Learn how to survive. The pain, the happiness, lahat ng emotions na pinagdaraanan na pwedeng dalhin ng tao. Kailangan mo siyang matutunan, kontrolin. Yun yung tinuro sa akin ng Sangre. Kasi maraming beses na akong sobrang saya, sobrang lungkot, pero hindi lahat ng sobra na yun ay nakabuti siya para sa akin. Kaya learn how to balance things. Ang
paano mo naman na-handle yung mga nagkabasya? I don't care. Parang, sige, titignan ko na lang sila as a critic. Kahit na minsan walang sa-isa yung mga sinasabi, nililist down ko na lang sila. And I'll keep myself improving. Ganun lang. Sabi nito, may nagpapasabi. Miss na rin ng fans ng Diamonds Love Team. Oo. May regrets ba na hindi in-game ang Diamonds? Paano ka nag-adjust sa love team na yun? Shilip talaga ng Thank you sa mga naka-appreciate ng aming effort to do our to do our job as a love team kasi Angel Guardian kasi talaga kaibigan ko yan. Kumbaga, malabo talaga sa amin na mapunta kami sa ganun sa totoong buhay. Kaya ang hinahangad ko lang naman sana magkaroon din sila ng mas maganda sanang ending. Pero kung doon talaga dinala ng writer, ng audience yung aming journey, thankful pa rin ako. Kumbaga. Parang ito naman, kung susundan ng isang Encantadia Chronicles, anong gusto mong maging kwento? Siyempre, marami pang pwedeng gawin. Ikaw personally, anong type mong direction ng kwento? Siyempre yung backstory ni Adams. Wala akong backstory. Yung tutuusin, hindi naman ako nagagalit or naghahanap pero kasi tao mismo yung nakakapansin, hindi naman ako. Kumbaga, yung depth ng character is for me, if magkakaroon ng chance, mabigyan ng justice yung side and story ni Adams. Kasi napakadaming pwedeng ikwento sa kanya. Mother, father. So, for me, marami pang pwedeng mangyari soon sa Encantadia. Di pa naman natatapos yan, hindi yan isa lang. So, para sa akin, marami pang pwedeng mangyari. Kung magkakaroon ulit ng Sangre Chronicles, tapos kung papapiliin ka kung anong freelance ang pipiliin mo? Tubig pa rin naman. Tubig pa rin naman. Kasi, Bukod sa kay Adams, may ibang idea ka pa ba? Or may nasagi ka pa ba sa isip mo? siguro gusto kong taraking istorya yung kung gaano kalaking impact sa kanya ng tatay niya. Kasi yun yung talagang hinahangaan niya ever since. Kung sino man nakapanood, nilulook forward niya yung tatay niya sa bawat desisyon niya na ikapaproud niya, and then yung story arc ng pagiging anak ni Alena sa kanya. On a lighter note, ano pinapanatili ni Kelvin Miranda na maging pogi? Siguro lang, pagdarasal. Dasal at saka siguro, hindi ko alam, nasa tao kasi yun, di ba? Parang kapag sinabi ng taong gwapo ka. Pag sinabi ng taong pangit ka, maniniwala ka na. Diba? So nasa tao lang naman din talaga ang kagandahan ng isang tao. Basta tumitingin. So di ko masabing gwapo ko. So ano na lang, So ako yung pinakagwapo, hindi ko siya masabing gano'n. So nasa tao pa rin. Kasi may mga taong hindi ka talaga nila gusto or hindi naman talaga type yung itsura mo. So may mga preferences ang tao. So yung pagiging pananatiling pogi is nananatili yun sa mga tumitingin. So ano na lang, Tapos pagpepresenta ng sarili ko, ganyan. Wala lang, presentable lang palagi siguro. message na lang sa mga fans. Yeah. Hi everyone, this is Kelvin Miranda. Bilang si Adamos, ang masasabi ko sa inyo maraming salamat sa inyo sa suporta, sa paniniwala at sa pakikitaos pusong pagsama sa aming journey ng Encantadia. Sana kung sakali mang magkakaroon ng panibagong proyekto ay patuloy kayong sumuporta at maniwala na si Kelvin Miranda ay patuloy lang kayong naniniwala sa inyo. Maraming salamat.